Magsisimula na sa bisperas ng Pasko ang rehabilitasyon ng EDSA. Sa bagong planong inilabas ng Department of Public Works and Highways, mas maliit ang tinatayang magagastos at mas mabilis matatapos ang EDSA rehab. Narito report ni Kari Kitor. New Year, New EDSA para sa mga motorista at commuter. Matutuloy na kasi ang rehabilitasyon ng EDSA sa December 24. Ayon sa Public Works and Highways Department, tatagal ito ng 8 buwan, hindi gaya ng naunang plano na aabuti ng 2 taon. Sisimula ng trabaho sa kalsada alas 11 ng gabi sa December 24 hanggang alas 4 ng madaling araw sa January 5, 2026. 24/7 tayong magtatrabaho sa EDSA during the Christmas holiday and New Year holiday. Kasi wala naman masyadong gagamit ng EDSA during this time. Pati pasahero sa busway, hindi din ganun kadami. So we will take advantage of that. Dahil inaasahang magsisibalikan na sa Metro Manila ang karamihan sa mga main character aka mga motorista at commuter sa January 5, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga na lang ang roadworks mula sa araw na yan hanggang May 31. Hahatiin sa 2 phases ang EDSA rehab na tatagal ng tig-4 na buwan. Ang unang phase, mula Rojas Boulevard sa Maynila hanggang Orense sa Makati. Sa Phase 2 naman ang natitira pang bahagi ng EDSA. Paniniguro pa ng gobyerno, hindi raw matinding abala ang idudulot nito sa mga gagamit ng EDSA. Dati, buong lane i-disrupt, kung maalala nyo, di ba? Ipapasara yan buong araw. Ngayon, hindi na ganon. There will be minimal disruption. Majority ng kailangan i-reblock. Yung talagang mga nakagubog na, bitak-bitak na yung kalye, yan ay mostly from Rojas to Taft. So doon ang concentration of work. Gagamit din daw ng bagong teknolohiya sa paglalapat ng aspalto sa kalsada. Kaya niyang mag-take ng mas mabibigat na mga sasakyan. Mas madali ang resistance niya sa tubig kasi mas madali siyang sumigop na hindi siya madaling madulas. And yung pinaka-importante din dyan, yung longer maintenance life. Napaliit din sa 6 billion pesos ang tinatayang magagastos sa naturang proyekto, malayo sa dating 17 billion pesos sa naunang plano. Paniniguro naman ng Transportation Department, hindi mawawala ang EDSA busway sa gitna ng rehab. Sakaling magkaaberyahan, rin daw mag-deploy ang ahensya ng mga karagdagang bus. May mga magagamit na rin daw na bagong bagon ng tren sa MRT3 sa Pasko. Ibang-iba ito. Ibang-iba. Hindi na to yung patsi-patsing nakikita natin last so many decades. No? And lalo na later on kapag ginawa na rin natin at dinisenyo natin ng maayos para sa mga pedestrians natin, yung ating sidewalk, ibang-iba talaga. It will be an entirely new EDSA. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.